Sige, magandang hapon po sa ating lahat. Dadako na po tayo formally sa ating exhortation o sermon bago tayo mag-proceed sa ating Lord's Table. So again, nandito pa rin tayo sa Kitch, sa pag-aaral natin sa Kitch Baptist Catechism, question number 13. Patungkol sa creation. You may be all familiar with Julius Robert Oppenheimer. Isa siyang American physicist na nanguna sa Manhattan Project sa Los Alamos Laboratory during the World War II. So si Julius Robert Oppenheimer, isa siyang tinagurian na father of the atomic bomb. So, siya ang creator o siya ang manilikha ng atomic bomb. Ngunit siya man ay creator, siya man ay manlilikha ng atomic bomb, gobyerno ang may control. Paano dapat gamitin ang mga ganong weapon o mga ganong bagay. Pero kung iisipin, kung siya ang naglikha, kung siya ang creator, marapat siya ang may karapatan sa kanyang nililikha. O ganito dapat natin tignan yung isang scientist na mayroong karapatan sa kanyang kinreate o sa kanyang mga inimbento. Pero pagdating sa paglalang ng Diyos sa creation, ang Diyos mismo ay siyang creator, siya ay manlilikha, ngunit siya rin ay may karapatan. Siya rin ang siyang may-ari. So kung siya ang naglikha, it necessitates that he is the owner. Siya ang may-ari at therefore siya rin dapat ay may karapatan sa kanyang mga nilikha. So lahat ng nilalang ng Diyos, ang kanyang creation ay sa kanya at kalooban niya na kilalanin ito ng mga nilikha niya. Dapat nating i-recognize bilang mga creature na tayo ay nilikha lamang ng Diyos. Siya ang nagmamay-ari sa atin. Ngunit ang mismo naglalang, ganito ang nagiging problema sa atin ngayon, na mismong nilalang ng Diyos, siya rin mismo hindi tumatanggap at hindi kumikilala sa kanyang manlilikha. Yan ang tatalakayin natin ngayon sa Kitch Catechism. Sa question number 13, babasahin ko para sa inyo, what is the work of creation? The answer, the work of creation is God's making all things of nothing by the word of His power in the space of 6 days, and all very good. So, basahin na rin natin yung mga passage na magiging key text natin ngayon. Genesis 1:1. Kung ikaw ay isang seasoned na Christian, dapat memory verse para sa iyo yan, no? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Babasahin ko rin para sa inyo sa Psalm 8. Sorry, pwede ba tayong magsita yung lahat para sa paggalang natin sa salita ng Diyos? Babasahin natin Psalm chapter 8 verses 1 to 9. So sa lahat ng verse sa chapter na yan, Psalm 8. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan sa mundo ay matutunghayan. At ipinakita nyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Kahit ang mga bata at sanggol sa inyo ay nagpupuri, kaya ang inyong mga kaaway ay napapahiya at tumatahimik. Kapag ako'y tumitingala sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ginawa ninyong mas mababa kaysa sa mga anghel ang kanyang kalagayan, ngunit kinoronahan nyo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Ipinamahala ninyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka at lahat ng mga mababangis na hayop, ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat at lahat ng lumalangoy doon. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan sa mundo ay natutunghayan. At last text natin sa John 1 verse 1 to 4.
John chapter 1 verses 1 to 4. Nang pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang anumang nilikha ang nalikha. Nasa kanya ang buhay at ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong magsiyo po. So itong mga talatang ito, ito yung mga binanggit natin na isa sa pinaka-controversial o kung hindi naman pinaka-controversial ay pinakakilala sa lahat ng pahayag ng Kristyanismo. Ngunit ang pinaka-controversial na salaysay sa Biblia ay hindi naghahayag sa pamamagitan ng pagrarason, sa pamamagitan ng reasoning. Hindi ito nagbabawas sa orihinal na kahulugan upang maging matamis sa pandinig ng mga tao. Nagsimula ito sa simpleng pahayag na walang pasubaling salaysay. In the beginning, God. In the beginning, God. Hindi ito nagsimula sa mga pagpapatunay na mayroong Diyos. Hindi ito nagsimula sa salaysay na paano tayo dapat maniwala sa Diyos o bakit tayo dapat maniwala na mayroong Diyos. Ngunit ito'y nagsimula sa simpleng pahayag nang pasimula ang Diyos. Naroon ang Diyos. At nung sinimulan ni Juan yung kanyang ebanghelyo, siya'y humiram sa Genesis 1 verse 1. Sabi niya sa John chapter 1 verse 1, bago pa man ang nilikha ay ang isang Diyos na umiiral sa tatlong persona, ang Diyos na Trinidad, at nandun ang anak. Ang sabi niya, nang pasimula, naroon ang salita. In the beginning was the Word. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At inugnay niya yun, yung salitang yun, sa Panginoong Jesucristo. At lahat nung salita na yun, anong sabi? Siya ang naglikha. Iniugnay niya kay Kristo ang gawa ng paglikha. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang anumang nilikha ang nalikha. Yan ang nabasa natin sa verse 3. Nang pasimula pa lamang ay naroon na ang Diyos na ganap na may kasapatan sa sarili, self-sufficient, at may labis na pagkakontento sa sarili. Siya ay nalulugod sa kanyang sarili, self-satisfied. Hindi niya kailangan ng sino man upang kumpletuhin yung kanyang mga pangangailangan, yung mga kanyang kakulangan. Ngunit, gayon pa man, dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal niya, siya'y naglalang ng sangkatauhan. At sapagkat siya ang lumikha nito, siya rin ang may-ari nito. Mayroon siyang karapatan para sa kanyang mga nilikha. At yung kanyang kalooban ay kilalanin siya ng kanyang mga nilikha. I-recognize natin siya bilang tayo ay mga creatures sa pamamagitan ng paglalang. At kaya ito yung magiging mensahe natin sa hapong ito, na dapat nating sariwain. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang nilikha ay nananawagan ng pagsamba at pagsisisi. Yan ang pinakamensahe ng inaalok ng creation. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang nilikha ay nananawagan ng pagsamba at pagsisisi. Dahil sa umiiral na pressure sa siyensya, sa sekular na siyensya, marami ang nagkokompromiso. Even Christians, mayroong mga pilit na naglalagay ng balanse at sa pilit nila na maglagay ng balanse, nakokompromiso ang kapahayagan na may sariling kasapatan. Na para sa kanila, sinasabi nila, pinatutunayan ng siyensya ang Biblia. But, creationists, no. Christians, no. Ang Biblia is infallible, hindi dahil pinatutunayan ito ng siyensya. Ngunit, dahil ito ay hiningahan ng Diyos. Dahil sa Diyos, kaya mayroong salita, mayroong Biblia, at hindi ito kinukumpirma ng siyensya. At ang Biblia ay totoo. Hindi dahil kinumpirma ito ng siyensya, ang katotohanan nito ay kabaliktaran. Ang scripture, ang kapahayagan, ang siyang kumukumpirma
sa katotohanan ng siyensya, kung totoo man ang mga sinasabi ng siyensya. Mayroon din mga tao na nag-argue o walang mga pakialam sa katotohanan ng Diyos na siyang naglikha. Ang sasabihin nila, okay lang, basta naniniwala ako na ako'y niligtas, basta ako'y naniniwala ako sa kaligtasan, hindi na mahalaga kung anong paniniwala ko sa creation. Pero naniniwala tayo as Christians that too much is at stake. Marami ang nakasalalay. The Christian perspective of life and salvation is at stake. Paano natin titignan ang mundo? Paano tayo magkakaroon ng proper worldview sa layunin ng Diyos, sa purpose ng Diyos, sa purpose ng buhay? Kung hindi tayo naniniwala na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. So ang hindi pagkilala sa manilikha ay tumatalikod sa layunin ng buhay. Sinabi ng Diyos mismo sa Genesis chapter 1, in the beginning, ibig sabihin, mayroong linear na storya in the beginning at alam natin na mayroong pagtatapos. Kung mayroong beginning, mayroong pagtatapos. Hindi yan basta circular lang na wala tayong pupuntahan. Meron niyang direksyon. So, ibig sabihin, it is not an unknown path. Pag sinabing in the beginning, it is planned. It is planned, pinagplanuhan at may layunin. So, dahil sa creation, it necessitates therefore that there is a purpose of life. Kung kaya't maraming mga tao na namumuhay ng walang direksyon. Bakit? Hindi nila kinikilala ang manlilikha. Dahil ang paglalang ng Diyos, meron niyang layunin. At kung hindi mo alam ang iyong layunin, anong nakasalalay sa iyo? Kaligtasan. At kaya yun yung tatalakayin natin ngayon, ano yung layunin ng creation. First point, panawagan sa pagsamba. At pangalawa, panawagan sa makasalanan. Unang-una ay panawagan sa pagsamba. So sinabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, sa pasimula pa lamang. Hindi iyan nangangulugan na walang direksyon. Hindi iyan galing sa isang random mass na nag-collide at nag-divert and then na-introduce yung Big Bang. Hindi iyan unplanned. Hindi yan galing sa random mass. Yan ay may purpose. Yan ay may pinagmulan. Mayroong pinagmulan at mayroong nagsimula. So, ibig sabihin, kung merong pinagmulan, therefore, merong nagpasimula. Kung merong origin, merong originator. May isang nagsimula ng lahat ng umiiral. Someone introduced the beginning. At ito yung punto ng mga nilalang. Ang paglikha ay nagtuturo na may plano, na ang Diyos ay nagdisenyo ng kanyang nilalang at merong kaayusan kung bakit nakakita tayo ngayon ng harmony, nagkakakita tayo ngayon ng mga kaayusan at order sa society. It is because God is the God of order. At inilikha niyang creation sa pamamagitan ng karakter na iyon. May kaayusan, may disenyo, merong plano, mayroong layunin. At nang pasimula ay naroon umiiral ang persona ng tatlong Diyos. May sariling kasapatan, ibig sabihin self-sufficient. Hindi siya nangangailangan ng anumang galing sa kanyang mga nilalang. God did not need more than Himself. At may sariling kaluguran, self-satisfied. Hindi siya naglalang ng creation dahil malungkot siya. Kailangan niya ng companion sa buhay. God is self-satisfied in the person of His being. Siya ay satisfied sa kanyang sarili at complete. Wala siyang kakulangan. Hindi siya naglikha dahil mayroon siyang pangangailangan sa atin. Anong sabi sa Psalm 90 verse 2? Bago niyo palikhain ang mga bundok, ang mundo, at ang sanlibutan, kayo'y nariyan na sapagkat kayo'y Diyos magpakailanman. So naglalang ang Diyos na may tiyak na plano, na mayroong layunin, hindi sa pamamagitan ng biglaang bugso ng damdamin, hindi yan outburst of emotion o hindi siya naglikha ng walang layuning pagkilos.
So therefore, dahil merong pinagplanuhang paglikha, merong layunin sa paglikha, ibig sabihin, there is purpose. May layunin ang buhay. Ito ang kahalagahan ng paniniwala sa creation. Bakit tayo naniniwala sa Diyos na nagplano at naglikha ng mundo? Dahil ang at stake dito ay ang layunin ng buhay. At dapat makita natin ito sa Diyos. We see it in God. Kahit hindi natin tinitingnan ang Diyos kapag hindi natin tinitingnan ang Diyos na siyang naglikha ng lahat ng bagay, ipinapakilala nito ang isang pamumuhay na walang kontrol o walang pamantayan. We are living in the free for all. Na kung saan ipinahihiwatig noon na maaari tayong mamuhay na walang katiyakan, walang tiyak na layunin, walang tiyak na kahulugan. It becomes everybody's definition. Kaya ang sabi nga nila, if you reject belief, kapag nireject mo ang belief, you don't end up believing nothing. You end up believing everything. Because it becomes everybody's definition. Yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang bawat tao mayroong sariling perception, may sariling pananaw, paano sila dapat mabuhay. Sasabihin nila, wala kang karapatan, paano ako sabihin kung paano dapat ako mabuhay. Mayroon silang sariling pananaw kung paano para sa kanila ang kabuluhan ng kanilang buhay. Merong nabubuhay para sa sarili na sinasabi nila na ang purpose ng aking buhay ay yung kagandahan. May preserve ko yung aking kagandahan. Petty na beauty. Merong namumuhay para sa competition of life. Merong namumuhay para sa karir nila. Merong namumuhay para sa sariling moralidad. Na kapag nabuhay ako na parang respetadong tao at wala akong inaapakang tao, okay na yun. Satisfied na ako dun. Yun ang layunin ng aking buhay. Para sa iba, ang layunin ng kanilang buhay ay happiness. Ang layunin ng kanilang buhay ay comfort. Ngunit habang marami ang naglalagay ng sariling kabuluhan sa buhay, yung iba ay nagkakaroon pa ng theory na survival of the fittest. The creationists know, the Christians know where the meaning of life is because we believe in the God, the Creator. The creationists know where the meaning of life is. Kamakailan o baka kahapon lang merong nanalo sa PBB. PBB isang reality show na ang goal is merong mga weekly task. But the end goal is entertainment. O kaya naman ay personal development or talent discovery. Doon mo ba aayon ang iyong layunin ng buhay? Kaya maraming sumasali doon because ang layunin ng kanilang buhay is what? Fame and glory. Pati ba naman yung mga nagsisitabaan na alam nyo, naabutan nyo siguro yung reality show ng The Biggest Loser. Pati yung mga nagsisitabaan na kung sinong unang pumayat at pinaka maraming nabawas na kilo, siya yung mananalo. Yun ang layunin ng kanilang buhay. Kung wala kang pinaniniwalaan na manlilikha, you will end up in the shallowest of dreams. Ganyan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. May sarili silang layunin to the point of shallow dreams. So these things exist because men are confused dahil nalilito sila. Aabutin nila anumang layunin kung ano yung nararamdaman nila na purpose nila sa buhay kahit na napakababaw. Whereas we know, Christians know, creationists know, because it was defined for us. Sinong nag-define nito para sa atin? Hindi tayo. Ang Diyos na siyang naglikha. In the aspect of ethics, meron tayong tinatawag na summum bonum. Ito yung sinishare sa atin ni Brother Hermar at mga sinishare din ng mga ethicists sa atin. Ibig sabihin, what is the highest good? Christians know. Creationists know.
At ano ang sinasabi ng Westminster Shorter Catechism? What is the chief end of man? Creationists know. Christians know bakit it was defined for us. Ano daw yung layunin ng buhay? To glorify God and enjoy Him forever. To glorify God, ibig sabihin, dahil siya ang naglikha, siya ang may-ari. At dahil siya ang may-ari, siya ang may karapatan. At sa kabaliktaran, kung siya ang may-ari, hindi tayo ang may-ari. Hindi ang tao ang may-ari. Hindi ang kalikasan ang may-ari. Hindi rin ang mga natural force o natural law. Hindi sila ang may-ari. Diyos ang may-ari. Lahat ng kagandahan at liwanag ng kalikasan ay ekspresyon ng kaluwalhatian ng Diyos at nananawagan siya na dapat siyang sambahin dahil sa kanyang paglalang. Ano sabi sa Psalm 8? Binasa natin kanina, kapag ako'y tumitingala sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Yan ay pagsamba ng psalmist. Particularly sa isang ancient mind na nag-acknowledge at nagre-recognize sa isang ancient being. So creation reveals the glory of God. It invites worship. It invites pagsamba. So ibig sabihin, nag-exist ang creation, unang-una, that all creatures glorify God. Upang papurihan natin ang Diyos. At ang pagsamba natin sa Diyos, ang pagpupuri natin sa Diyos, hindi yan yung parang emosyonal na heightening na kaya natin siya sasambahin ay dahil overwhelmed tayo. Ang pagsamba natin sa Diyos ay dulot ng pagkilala natin sa kanyang karakter. Siya ay manlilikha. Siya ay creator. At dahil siya ay creator, sa kanyang mga nilikha, ni-reveal ang kanyang mga attributes, ang kanyang mga karakter. At dahil doon sasambahin natin ang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit niya kinreate. Bakit niya nilikha ang kanyang mga nilalang to glorify God in His characters. So, ang hamon sa atin mga kapatid, tignan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa paglikha bilang sagot sa iyong layunin. Kung bakit naglikha ang Diyos, because there is purpose, mayroong layunin. At marapat tayong tumingin sa manlilikha na yun para matagpuan natin anong layunin ng ating buhay. Magpasalamat ka sa kalikasan. Magpasalamat ka dahil pinakikinabangan mo yan sa biyaya ng Diyos. Pero wag mong ibatay dyan yung iyong layunin. Wala dyan ang iyong layunin. Yan ang pagkakamali ng maraming mga tao. Ginagamit nila yung mga nilikha lamang ng Diyos para tignan yung para dito nila ibata yung kanilang layunin. And therefore, ginagamit nila yung creation ng Diyos upang maghimagsik mismo sa Creator, sa manlilikha niyon. Whereas Christians know, creationists know, that there is a purpose. At pangalawa, nagsasabi ito at nagtuturo ito ng fallenness, panawagan sa makasalanan. Kapag tumitingin ka sa buhay, nakikita mo na mayroong mali sa kalikasan. Dahil yan ay naghahayag ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang kalikasan ay naghahayag ng moral na kondisyon ng tao. Ano ang tao? Makasalanan. Hindi dahil nagkamali ang Diyos na nilalang niya ang tao. Hindi dahil nagkamali ang Diyos sa kanyang paglalang, kundi dahil sa kasalanang dulot ng hindi pagkilala sa Diyos ng kanyang mga nilalang. So sa Ecclesiastes 7:29 ang sabi doon, higit sa lahat, ito ang nalaman ko, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama.
para maging masama. So ang dahilan ng kamalian sa kalikasan ay dahil ang tao ay makasalanan. Makasalanan ang tao. Kaya may nagkakaroon ng kamalian sa kalikasan. Romans 8:22. Alam natin na hanggang ngayon ay buong nilikha ay dumaraing. It is sa English is groaning. The language is groaning. So dumaraing ang creation. Bakit? Dahil ito'y dumaranas ng matinding paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Nagdadanas siya ng pain sa paglilabor. Ganun ang nararanasan ng creation dahil dulot ito ng fall. Dulot ito ng fallenness. So ang bawat kalamidad na nararanasan natin, anumang bagyo, anumang lindol, yan ay daing, yan ay groan ng nilikha. Ang bawat pagkasira, bakit nalalanta ang mga vegetation, bakit nagkakasakit ang mga tao, yan ay sigaw ng pagpapabaya dahil sa ating neglect. Ang bawat pagkasira ay sigaw mismo ng pagpapabaya at bawat hindi perpekto na ating nakikita ay daing yan ng kakulangan. Dahil tayo ay nagkasala sa ating manilikha. Pero anong sabi sa Romans 8:28 to 29? Later nung sinabi yung Romans 8:22, sabi sa verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging anak. At sila'y tinalagan niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, ang pangako ng Diyos, mga kapatid, ay anumang bagay na o kalikasan na sinira ng kasalanan ay aayusin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yan ay pinofresay mismo ni Isaiah na siya ay Prince of Peace. Ano ba ibig sabihin ng peace? Shalom. At ibig sabihin ng shalom ay isang napaka-importanting Hebrew greeting na ano ang nararapat. Ano ang nararapat at si Kristo ang ano ang nararapat. Siya anong kasalanan, anong bagay na sinira ng kasalanan. Si Kristo ang nag-ayos kung ano ang nararapat. Siya ang nag-restore. Sa pamamagitan niya, siya ang nag-restore ng lahat ng bagay. Mayroong mga pagkakataon na nagpagawa ang church ng gusali. Particularly yung ceiling ginawa. Ngunit hindi pa man natatapos yung paggawa ng ceiling, bumagsak dahil sa maling paggawa. Nangyari yon sa SGCC. So ang tao, kaya niyang ayusin ang mga gusali. Pero kahit kaya niyang ayusin, minsan nabibigo pa siya. Ngunit ang Diyos, nangako siya na babaguhin niya ang kanyang nilikha, ang kanyang nilalang. Pero, hindi siya mabibigo. Hindi niya yun bibiguin. In fact, the redeeming restoration is already a reality. Ito'y nasimulan na sa Panginoong Hesus. And in Genesis, makikita natin na sinira ni Adan ang kanilang mandato sa kalikasan. Inutusan sila ng Diyos na sila ay maging steward, na maging hardinero ng kalikasan. Pero nung ginawa nila, sinira nila ang mandatong iyon. Ngunit, ang Diyos ay nangako na magmumula sa lahi ni Adan ang tutupok sa ulo ng ahas, ang Panginoong Hesus. At ngayon, patuloy itong ginagawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng iglesia. Biruin nyo ang tao na nagkasala laban sa Diyos, ang tao na diniceive ng serpent, ay siya rin mismong gaganti sa serpent. Anong sabi sa Revelations 12:9? Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon, na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Yan ay realidad na sa ating Panginoong Hesus.
At ginagawa niya yung bagay na yan sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang, ng kanyang iglesia. Diyan ka magalak. Kung anong kasalanan ang nararanasan mo ngayon, there is restoration in Christ. Kung ikaw ay isang Kristiyano, you are a new creature. Kung ikaw ay may ganitong pananaw, masasagot mo lahat ng suliranin. Masasagot mo lahat ng kalituhan. Why are there heinous crimes? Bakit napakaraming matitinding mga krimen? Abuses, calamities, earthquakes. Dahil yan sa kasalanan. Pero may pangako ang Diyos that there is restoration in Christ. At lulubusin niya ito sa kanyang muling pagdating. Kaya bilang mananampalataya, ito ay magsilbing hamon sa atin na sariwain natin. Magkaroon ka ng positibong pananaw dahil sa pangakong pagsasaayos ng nilalang ng Diyos. Nakaraan sa provision ng Diyos, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-camping. Ito'y biyaya ng Diyos. Marami ang tao na mahilig sa camping. Bakit? Kasi nagbibigay yun ng kapahingahan. Nakakapag-relax ka, humahanap ka ng koneksyon sa kalikasan, pero para sa kanila ay nakakatulong yun sa kanilang mental health, sa kanilang kalusugan. Magandang obserbahan ang kagandahan ng kalikasan, ang kagandahan ng nature. Pero yan, kapatid, ay malamyang ekspresyon ng kaluwalhatian ng Diyos. At nangako siya na may darating na bagong langit at lupa, new heaven and new earth. At kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kung ang Diyos ang may-ari, ang implikasyon nito, kapatid o kaibigan, ay merong pananagutan, mayroong accountability. Kung siya ang may-ari at tayo'y inatasan niya na mayroon tayong mandato, tayo ay mananagutan sa Diyos. Tayo ay accountable sa Diyos. Ikaw ay may pananagutan sa Diyos dahil ikaw ay nilikha. Ikaw ay nilalang ng Diyos. Ecclesiastes 12 verse 13 to 14. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Tungkulin mo yan bilang tao. Sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Hindi ka pwedeng mabuhay, kaibigan, na para bang wala kang responsibilidad na ihaharap sa Diyos. Na para bang wala kang pananagutan sa Diyos. Balang araw, kapatid, you will be held accountable. Meron kang pananagutan at hahatulan ka ng Diyos dahil ikaw ay kanyang nilikha. At ang tanging daan lang, kapatid, upang ikaw ay hindi patawan ng kaparusahan, ay pumunta ka dun sa tao at mismong Diyos na sumalo ng pananagutan na yun. Siya ang naging accountable. Siya ang nanagot. Ang Panginoong Hesukristo ay nanagot at ginawa niya yun sa krus. Bilang conclusion, huwag kang tumingin sa mga bagay na walang saysay bilang definisyon ng iyong buhay. Ang Diyos, kapatid, ang siyang naglikha, and therefore, meron tayong accountability na managot sa gumawa nito. Ang Diyos na naglikha ay nagsasabi sa pamamagitan ng kalikasan, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Yan ang tignan natin. At hindi sa mga bagay na walang saysay. Na ito'y ibabase natin bilang definisyon ng ating buhay.